Noong unang panahon sa isang maliit na baryo, muling naging bida si Juan Tamad sa isang kwentong magpapakita ng kanyang walang katapusang katamaran. Isang araw, nagbigay ng gawain ang kanyang ina sa kanya. Juan, magpunta ka sa palengke at bumili ka ng mga alimango para sa tanghalian. Huwag mong kalilimutan na dalhin agad pa uwi at bantayan mong mabuti ang mga ito. Wow, ang sarap pa ng higa ko dito, Nay. Kanina ka pa nakahiga dyan. Magtatanghali na. Nasaan na ba ang pamalo ko? Alis na nga po, Nanay. Hayang Nanay talaga. Puro na lang utos. Naglakad na nga si Juan patungong palengke. Napakaraming tao na nandoon. Palakad-lakad si Juan na akala mo ay namamasyal lang. Di kalaunan at nakakita din ng mga alimango at binili ang mga ito. O Juan, bantayan mong mabuti ang mga alimango at siguraduhing makararating sila ng ligtas sa inyong bahay. Paalala ng tindera kay Juan. Opo, madali lang yan. Sabi niya habang kinukuha ang alimango. Sa daan pa uwi, sobrang init ng araw at malayo pa ang kanyang lalakarin. Nag-isip si Juan dahil sa kanyang likas na katamaran. Napansin niyang ang mga alimango ay buhay na buhay at gumagalaw. Ang bigat ng mga alimango na to. Bakit ko ba dadalhin tong mga alimango? Kaya naman nilang maglakad. Naisip niyang baka mas madali kung hayaan na lamang niya ang mga ito na maglakad pa uwi. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga alimango sa kalapit na estero. O mga alimango, maglakad na kayo papunta sa bahay, ha? Alam niyo naman ang daan. Sabi niya habang nakangisi. Aantayin ko na lang kayo doon. Inilatag ni Juan ang sarili sa ilalim ng puno at nakatulog. Sa kanyang isip, sigurado siyang nasa bahay na ang mga alimango pagkagising niya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Juan na puno ng enerhiya, bagay na bihira para sa kanya. Excited siyang bumalik sa bahay at makitang dumating na ang mga alimango. Ngunit nang siya'y dumating, sinalubong siya ng galit na mukha ng kanyang ina. Andito na po ako, Inay. Juan, nasaan na ang mga alimango? Kanina pa ako nag-aabang dito. Ha? Naku, Inay! Hindi pa ba sila dumarating? Pinauwi ko na silang mag-isa. Sinabi ko sa kanila na alam nila ang daan. Nanlaki ang mata ng kanyang ina at napailing sa sobrang inis. Juan, paano makakarating dito ang mga alimango kung hindi mo sila binantayan? Umaalagwa yang mga alimango sa kung saan-saan. Nasaan na ba ang pamalo ko? Agad na kumaripas ng takbo si Juan palabas ng bahay habang hinahabol ng mga sinelas na binato ng kanyang inay. Pilit hinahanap at hinabol ni Juan ang mga alimango na kumalat na sa buong baryo. Tumakbo siya mula sa isang dulo ng baryo hanggang sa kabilang dulo, habol ang ilang alimango na pumunta sa ilog. Ang ilan na may nasa ilalim ng isang bahay kubo at ang ilan ay nasa paligid ng palengke. Habang tumatakbo si Juan at sinusubukang hulihin ang mga alimango, nagtatawanan ang mga tao sa baryo. Juan, ano ba yan? Hahabulin mo pa ang hapunan mo? Nakakatawa ka talaga, Juan. Walang kapantay ang katmaran mo yan tuloy. Si Juan naman ay hirap na hirap pero tila wala pa ring balak baguhin ang kanyang asal. Pawis na pawis siya habang tumatakbo, hinahabol ang mga alimango na tila mas mabilis pa sa kanya. Nang sa wakas ay nahuli niya ang isa, biglang tumakbo ang dalawa pang natitira. Hoy, balik dito! Ayoko nang tumakbo, gusto ko na lang kumain.
Pagkatapos ng ilang oras ng pagtakbo at paghabol, dahan-dahan niyang nakuha ang mga alimango. Pagbalik niya sa bahay, naghihintay pa rin ang kanyang ina, na mukhang mas lalong nainis. Aba, Juan, hindi ka pa ba natututo? Huwag mong hayaang maglakad ang pagkain natin. Pero si Juan kahit pagod na pagod ay ngumisi pa rin. Inay, magaling naman akong humabol, di ba? Hehehe. At sa huli, tila wala pa ring natutunan si Juan tamad. Patuloy pa rin siyang tamad at sa pagkakataong ito, mas naging pabaya pa. Kaya mga apo ko, huwag tumulad kay Juan na sa halip na nakatipid ng oras at lakas ay nag-aksaya ng pagod dahil sa kanyang katamaran. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, mag-subscribe na sa ating munting channel.